Adolfo Ascuna. Pakinggan nun natin ang mga sasabihin niya dito sa video na to. Okay? The habeas corpus case is now filed. That's what exactly what I was going to ask about, which is perfect because you have a yeah. justice of the Supreme Court. It's pending in the Supreme Court. There's a habeas corpus filed by the children of President Duterte. Yes. There's an argument that it is no longer, it's already moot because he is already there in The Hague. Therefore, what's the point for a writ of habeas corpus? And there's also an argument saying that, number two, well, writ of habeas corpus only applies if a person is illegally taken away. And you have to show to the court why he was taken away and show his body to the court. Now, in this case, they're saying, but he was surrendered validly pursuant to an agreement with an Interpol. And then again, he's now in the ICC. So what is your view on that as far as the habeas corpus cases are concerned? Okay. Ito, pakinggan nun natin. First of all, it's not muted, this habeas corpus case, simply because we can no longer return the former president because he is already in the hands of the ICC. So habeas corpus will not lie because it's supposed to be to return the body. Yes. But there's also another dimension of habeas corpus, which is the legality of the surrender. And that's not muted. The court can rule on that. On the legality, my opinion is that Section 17 of Republic Act 9851, which provides that in case someone already being investigated by international tribunal, the Philippines may surrender such person. But the last sentence says, pursuant to treaty obligations. Yes. Yun, pursuant to treaty obligation. Hindi pursuant to Interpol obligation. Yun ho yun. Pursuant to treaty obligation. Ngayon, wala na palang treaty, nag-withdraw na tayo sa ICC. Ano ba itong binibida nitong si Boying Reymulla na kesyo wala daw jurisdiction sa estado pero sa individual meron. Anak ng tokwa. Dapat wag din ho natin kalimutan yung pagsasagawa ng war on drugs nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun ho trabaho niya bilang isang presidente. Kumbaga yung mandatong iginawad sa kanya nung tumakbo siya noong 2016, kasama ho yun sa mga pinangako niya yung war on drugs. Kaya kailangan niya hong tuparin. Hindi niya man ho natupad, pero sinubukan niyang gawin. Ganun ho yun mga kababayan. Marami ho kasi yung nag-e-epal nga yung mga panahon na to Yung tipong yung ginawa ni Tatay Digong, ang dating parang siya lang ay may gusto. Hindi ho. Binoto ho siya ng 16 million Pilipino para gawin yung trabaho na yun na walang makagawa-gawa. Ngayong mga panahon na to, nagdipa na naman ang mga buwisit na adik na to. Tuloy. Yes. But in this case, since we withdrew, are you saying that the Correct. basis could still be Yeah. the Rome Statute? What is the analysis That's here? it. So, is there still a treaty or not? If there's no treaty, then you cannot surrender. Because the surrender under Section 17 must be pursuant to treaty obligations. Now, if there is still a treaty, then you have to follow the treaty, which it says Article 59, bring first to the local court. So may violation talaga. Nako, may violation ho talaga. Paano ba yan? Yan ang problema ho dyan Ito, yung para sa mga nagdudunong-dunungan dyan. Dahil lamang nakalagay sa kanilang balikat yung pagiging sekretary ng kung anumang visit na asensya yan ngayong mga panahon nitong si Marcos Jr. Ito ho, mga dalubhasa sa batas. Hindi yung tipong sekretary ka lang ng isang ahensya kaya kailangan pakinggan na yung iyong mga legal opinion. Dapat tama na kagad yung iyong mga legal opinion. Hindi ho. Ito ho talagang pagdating sa karunungan sa batas, kargado yan. Di kagaya ng mga bangag sa Malacanang, kargado lang ng pulburon. Di ba? Yung mga former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Makakapalag ba dyan si Boying?
Yan ho ang problema natin dito. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez. Makibalita ho tayo kung ano ng latest, no? Dito kay Attorney Vic, no? Diyan sa nangyayari ngayon sa Senado, diyan nangyayari sa House of Representatives, dito sa mga kandidato ni Tatay Digong, ang Duterte, ika nga, no? O Duterte 9 kung tawagin. Meron hong napasamang isa, itong si Doc Mata, kaya yun, nandun na nga naman, sinama na, kaya Duterte na ho ngayon. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Po, malapit na, wag po natin papabayaan ang Duterte 9 sa Senado. Duterte Duterte 9, sakto pa si ano ito. 9, ito po yung Duterte approved, Duterte endorsed, at Duterte certified senatorial candidates. Siyempre po, ang aking numero, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez, Senador po ninyo. Mahalaga na tulungan po natin yung buong Duterte 9 candidates. Sapagkat alam naman po natin na kung ano ang nakataya dito sa nalalapit na midterm election. Hindi po, alam ko nga, hindi po lingid sa inyong kaalaman na kung paano patuloy na linalapastangan ng ating sanggol batas. Nandyan po yung pagpasa ng napakasagwa, napakasama, at napakakurap na 2025 national budget. Hindi po natigil dyan. Nandyan din yung patuloy na pagbabanta na busalan. Ang lahat ng nagpapahayag ng kanilang saluobin ng damdamin sa maling direksyon ng ating gobyerno, sa maling direksyon ng ating pamahalaan, malinaw na paglabag sa ating Bill of Rights Article 3, Section 4. At ganoon din, huwag nating kalilimutan kung paano sinalbahe ni napastahan ang karapatan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi siya pinagbigyan. Yan ho ang lagi nating ano, no, yung wag kalimutan ng ating mga kababayan ay yung ginawang pagsalbahe dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagtanggal sa confidential fund, nandun na yun. Yung pag-uusap dyan sa impeachment ni VP Sara, kailangan manalo ng mga kandidato natin para mapigilan yung mga kabuktutan ng administrasyon na yan. Teka lang ho mga kababayan, ito kakapasok lang ho nito, mainit-init pa ho ito. Ika nga, mainit-init pa. Ito kakapasok lang ho nito mga kababayan. Ito yung pinaka-latest na lumabas na survey. Nakita ho natin sa post itong si Senator Christopher Bongo. Sino ho bang mga nandito sa listahan na to? Talaga naman napakaganda ho ng mga naglalabasang survey ngayon kasi yung mga kandidato ho natin talagang umaalagwa. Una na ho itong si Senator Christopher Bongo. Nasaan na yung si Tulfo? Ano nangyari dito kay Erwin Tulfo? Trapo ka kasi. Tapos sa mga kandidato natin, nakuuna itong si Senator Christopher Bongo, itong Tulfo Erwin, Tulfo Bitag Ben, tsaka itong si Soto. Naku, trapo din ho yung mga, walang kwenta yung mga yan. Tapos sinundan ho siya nitong si Senator Bato de la Rosa, yung number 5. Tapos yung si Pia Cayetano, yung si Bong Revilla, huwag mo iboto yan. Isa sa mga ika nga salot sa gobyerno. No? Wala ko tayong mapapala dyan sa tao na yan. Revilla eto yung nagbudots lang nanalo. Ngayon gusto na naman hong makaisa, bibigyan nyo pa ba? Ito, si Willie Revilla gusto ring pumasok. Etong si Lapid, Binay Abi, naku, Villar Camille, Pacquiao Manny, Lacson, doon pa lang pumasok itong si Salvador Philip at itong si Congressman Rodante Marcoleta. Mali. Walang kwenta tong survey na to, parang naglagay sila ng mga ilang Duterte, dalawang Duterte, yung mga nakaupong senador para hindi masyadong halata. Pero base dito sa ating nakikita, para ilabas ng mga Duterte supporter, i-share nitong si Senator Christopher Bongo, mautak nga naman yung mga naglalabas ng mga survey ngayon no? Dahil alam mo nila ang isa naman talaga sa pinakamataas na survey ngayon itong si Senator Christopher Bongo. Lagi ko siyang inuuna
para yung mga nasa lineup ng mga mambubudol talagang umalagwa din. Ika nga pagka si senior nitong si Senator Christopher Bongo to, makita din itong pagmumukha nitong si Tulfo, nitong si Soto, mga walang kwenta ho yan mga kababayan, huwag yung iboto ha. Kung iboboto nyo yan si Soto, hindi naman ho magpapahuli itong si Attorney Vic Rodriguez pagdating sa ika nga. Ngayon kasi pagdating sa veterano, magaling sa batas, kesyo, di ba? Pero wala naman nung prinsipyo at paninindigan, huwag niyo hong iboto yung mga yan. Dito tayo sa mga kandidato nitong si Tatay. Yan ng kanyang karapatang pantao, hindi inobserbahan yung due process of law at hindi rin respeto ang ating saligang batas. Ano ang ginawa ni Pangulong Duterte? Siya ay ibinigay at ginawang mistulang handog sa kamay ng mga naglalaway na banyaga sa ICC. Ngayon, bakit kinakailangan po na magkaisa tayo? Tulungan po ninyo ang Duterte 9 senatorial candidate. Sapagkat bukod po sa mga nangyari yan, nariyan din ang banta. Nanakawin mula sa 32 milyong Pilipino. 32 milyong Pilipino ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Mula kay Vice President Inday Sara Duterte. Nariyan nakabimbing po sa Senado yung huwag at illegal, invalid na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya kinakailangan po natin ng numero sa Senado, tulungan po ninyo yung tinatawag natin Team Suka. Tandaan mo natin, yung Team Suka, ang suka po ang kalaban ng mga tanso. Ang suka po ang kalaban ng Pilipin dito at ang suka po ang patuloy na lalaban at tutugis sa mga nambubudol patuloy sa ating mga Pilipino. At ito nga po ang ating grupo, huwag po ninyong kalilimutan. Iboto ang Team Duterte ngayong May 12, 2025. Ito po ang ating lineup, huwag po ninyong kalilimutan. Yung mga para may gabay po kayo, screenshot nyo na po at alam naman ninyo, limitado po yung ating finances sa kampanya. Lahat po kami, sapagkat tayo naman po, ako, independent candidate, adopted ng PDP, itong Partido Demokratiko ng Pilipinas at ang Pilipinas Duterte pa rin ang Team Suka. So huwag po natin kalilimutan ito, andito po yung mga numero. Number 22, ibalik po natin sa Senado. Kinakailangan natin ito. Senador Bato de la Rosa. At number 28, huwag po natin kalilimutan, ibalik natin sa Senado, Senador Bongo. At ang aking mga kasama, number 38, si Senador Dante Marcoleta. Number 53, si Pastor Apollo Quiboloy. Nandiyan din po ang number 34, Attorney Raul Lambino. Number 10, si Attorney Jimmy Bondo. Number 58, si Philip Salvador. At number 30, Attorney J.B. Hinlo. Ito po ang bumubuo ng Team Duterte. Duterte 9 lamang po tayo sa Senado. Huwag po nating kalilimutan ang buong Team Suka. Muli, akin pong paalala naman, yung pong mga pumirma doon sa pending impeachment complaint, sa invalid na impeachment complaint, laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ako'y patuloy na nananawagan sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng Pilipino saan ang pagpapanig ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng Pilipino saan ang panig ng mundo. Sisantihin na po natin lahat ng pumirma at sumuporta sa invalid, unlawful at unconstitutional impeachment complaint na inihain sa Senado laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Protektahan natin yung sagradong mandato, yung sagradong tiwalang mandato na ipinagkaloob ng 32 milyong Pilipino kay Inday Sara Duterte noong 2022. Kaya siya ngayon ang ating pangalawang Pangulo. Kaya kung nag-diskurso tayo, yung maling prioridad ng ating pamahalaan, yung maling prioridad ng gobyerno,
Saan ka nakakita? Lubog na tayo sa utang, bibili pa ng 5.58 billion US dollars na fighter jets. 20 daw yung panukala ng mga Amerikano. Bumili daw po tayo sa kanila ng F-16 fighter jets. Wala na nga rin pera ang Pilipino eh. Hindi nga po natin mapakain ng murang bigas yung ating mga kababayan. Bubuyuin pa tayo. Ito matagal na nating aliadong Amerikano na bumili ng gamit pandigma. Saan natin gagamitin ito? Pakainin muna natin ang ating mga nagugutom na kababayan. Pakainin muna natin ang murang bigas, murang gulay, murang isda, murang pangunahing bilihin ang higit na marami nating kababayan bago tayo bumili ng mga armas sa pandigma na tumigil ng buhay. Ang dapat pag-aksayahan ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay how to address yung issue ng food insecurity. Kailangan magkaroon tayo unang-una ng food security. At pagkalaan po ng ilang panahon, yung food security na yan, iangat pa natin doon sa mas idea na estado, yung tinatawag nating food sovereignty. Na meron tayong kalayahan na hindi na tayo natatakot, na hindi natin mapakain, hindi lamang ng murang pangunahing bilihin ng ating mga kababayan. Kung hindi, talagang sufficiente o sapat po yung ating ani, sapat po yung ating supply ng pagkain, ng bigas, ng karne, ng isda, ng baboy, ng gulay, pati asin po natin ngayon, imported na eh. Saan ka nakakita? Hindi lamang po yung bigas ang imported, pati asin imported. Ang sibuyas imported, ang galunggong imported, at ang pinakamalaking anomalya at kalokohan, pati po ang korteng lilitis kay Pangulong Duterte, imported na rin. Pati po yung mga magistrado na siyang magbibigay ng ato kay Pangulong Duterte, imported na rin. Pati yung taga-usig na siya po mag-uusig o yung prosecutor na siyang hahabol doon sa imaginary cases na isinimpalaban kay Pangulong Duterte, imported na rin. Eh bakit? Wala na ba tayong bukas na korte? Wala na ba tayong magagaling? Lahat na lang nga, imported. Naklanto ko. Lahat na lang imported. Pati yung hustisya kailangan natin dumayo sa ibang bansa para makahanap tayo ng ganon. Pero sa totoo lang mga kababayan, kaya ho natin lahat gawin yan dito sa ating bansa. Lahat ho kaya natin gawin yan dito sa Pilipinas. Pero hindi gagawin dahil nga ako buisit ako dun sa sagot nitong si Marcos Jr. Glad, ano sabi niya? Meron siya sinabi dito kay Bibi Sara eh. Meron ho siya sinabi dito eh. Teka lang, hanapin ko muna ha. At talaga namang qualified na mga magistrado. Wala ba tayong magagaling at matitinig na prosecutor o taga-usig? Bakit kinakailangan pati korte ay imported? Bakit kinakailangan pati jurisdiction ay imported? Ang sabi ho niya, glad I could help. Ang sabi kasi ni VP Sara, nagpapasalamat siya dahil nagkaroon sila ng magandang relasyon nitong si Tatay Digong, nitong si Kitty Duterte, di ba? Nagkaroon siya ng yung relasyon nitong pamilya lalong tumibay dahil sa ginawa ni Marcos Jr. Ang sagot ni Marcos Jr., glad I could help. Darating din ho panahon nyo. Darating din ho panahon nyo. Mula kay Torre, kay Boying, kay Marcos Jr., kay Lisa Araneta Marcos, kay Tambalusos. Darating din ho panahon nyo. Ika nga, panahon lang yan. Excited na ho tayo at sana doon sa mga panahon na yun talagang gumagawa pa ho tayo ng reaction video dito sa YouTube. No? Kung dumating man ang punto na nandito pa tayo at dumating yung panahon, yung ika nga ni Tatay Digong, yung time of reckoning, glad I could help din ang isasagot ko dito kay Bangag. Kaya importante ho na tulungan ninyo kaming mga kandidato na 10 kami, binanggit ko na po kanina isa-isa, muli ko ipapakita sapagkat narito na po tayo sa final stretch of our campaign for national candidates, mga senators po. Ito po lahat kami, kumpleto po yan, 10 lahat yan.
Kita ba si Ipe? Yan, kita lahat. Yang ipinapakita ni Attorney Vic na yan na ho yung susunod nating ilalagay dito. No? Yan na ho yung isusunod nating ilalagay. Yung mga larawan na yan. No? Ipapalitan na ho natin itong mga luma nating picture dito. No? Papalitan na natin. Tulungan po natin, nakikiusap po ako at kailangan po natin ang numero sa Senado. Labanan natin yung pagmamalabis ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Nakita natin kung paano nila sinalaula yung pagpasa ng budget, hindi respeto yung saligang batas, mali-mali yung proseso, saan ka nakakita, nagpasa ng tao ng budget base sa mga blanco, 28 items ay blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Pinakita ko na rin po yan nung ilang araw na kalilipas sa ating paglalay. Nakita rin ng higit na nakararaming Pilipino, milyon-milyon po tayo nakasaksi kung paano dinukot at ipinamigay ang pagkatao at independence ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kapag sa kanyang kalooban without his consent and against his will sa kamay ng naglalaway na banyagang maestrado at taga-usig at jurisdiction dyan sa ICC. Nakita din natin kung paano ninapastakan yung requirement ng saligang batas at pati ng sariling rules ng House of Representatives na kinakailangan po ay verified impeachment complaint. Hindi po verified yung impeachment complaint na sinumiti ng mababang kakulungan sa Senado. Kaya rin dapat agad-agad binasura na sapagkat sa form pa lamang, sa anyo pa lamang, illegal na, hindi na dapat pumasayan. Hindi po yan yung verified impeachment complaint. So nakikita natin na patuloy yung paglalapastangan sa ating saligang batas. Alam naman po natin, pagka kulang po tayo sa numero sa Senado, nanganganib po na bukod sa ating kasaringan, sa ating kalayaan, sa ating soberanya, sa ating pera, at pera ng mamamayang Pilipino, pati po yung posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanganganib na kawin ng ilang elitistang politiko. Huwag po tayo pumayag, kinakailangan po natin itong labanan at malalabanan lamang po natin ito pag meron tayong sapat na bilang o sapat na numero sa Senado. Tulungan po ninyo kaming lahat. At kagaya ng aking nabanggit, banggitin ko lang din po dahil marami naghahanap ng ating libro. Yung Kingmaker, the hard copy, nandyan po makikita ninyo sa ilalim ng aking pahina, ay dyan po kayo makakabili at available din po ito sa Amazon. Ang dami po nasasalubong doon nakakakuha ng kanilang kopya bukod sa full book sa kanilang pong branches nationwide. At basta kung alam mo ninyo yung mga aking mga engagement o lugar na pupunta at may kopya po kayo, dali lang po ninyo yung inyong kopya ng libro at pipirmahan ko po yan, lalagyan ko ng personal dedication para sa inyo. At bago po tayo magpasampa, number 56, Watching From, para mapakinggan ko rin naman po kayo at mapagbigyan daan yung napakaraming nagme-mensahe at gusto pong sumali ng live. Nais ko lamang po kayo imbitahan bukas. Meron po tayong dalawang guesting. Bukas po ng alas 4 ng hapon, manood po kayo sa DZRH. Live po ito sa programa ni Chairman Ricky Alegre kasama ang laging beauty na si Miss Cory Quirino at si Ever De Generous Gingon. Bukas po yan 4 p.m. tayo po ay mag-guest sa kanilang programa nationwide. At kasunod po niya, meron din po, pakiabangan po ninyo, alas 7 po ng gabi, bukas din sa Net 25 naman sa kanilang programa, special election program, yung 25 tanong ng bayan sa Net 25 po yan bukas. So bukas po ng alas 4 nationwide sa DZRH. Panuloy po ninyo, ako po yung mag-guest dyan sa programa po ni Chairman Ricky Alegre, ni Miss Cory Quirino at ni Emer De Generous Gingon. Panuloy po ninyo 4 o'clock po ng hapon at pagdating po ng alas 7 ng gabi bukas, lumipat naman po tayo sa Net 25. Suportahan po ninyo yung aking paglabas sa Net 25 bukas
sa kanilang Share programa natin yan, share o natin yan. Ultimong Tanong ng Bayan. At meron din po tayong gaganapin na nationwide din. Rally bukas, dyan po sa Magalang, Pampanga. Hometown po ng aking mga magulang din ng Magalang, Pampanga. Ang aking pong mga angkan, ang mga direct, ang mga Dizon, ang mga Feliciano ng Magalang, Pampanga. Dahil po ang buong grupo ng ating Duterte 9 sa Senado candidate sa Magalang, Pampanga. Yan po ay live nationwide sa tulong po ng KOJC. Kaya maraming salamat sa number 53, Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. So magpasampa po tayo ng ating mga bisita na live. Basta number 56 watching from. Send the request to join live. Magpahatid po kayo ng inyong request na kayo po ay... Thank you DJ for joining. Sa Iwate Kending, di ba yung gaganaping pagtitipon? Yes po. Ako po yung nag-organize Oh, thank you. ng event. Thank you. Kamusta ka dyan? Yes po. Okay naman po. Natanggap ko na po yung mga pinadala ni Miss Vanny, yung mga banners, everything na i-display dun sa event. Thank you so much po, Miss Vanny. Maraming salamat. And thank you also kay Vanny, aking kaibigan. Matagal ko ng kaibigan niya, si Miss Vanny. Yes, DJ, anong mensahe mo sa kapwa nating Pilipino, OFW, Filipino migrants, saan mang panig ng mundo? Actually, attorney, medyo nangangampang. Meron akong some voting dito sa Japan. Pero ganoon din sa ibang bansa. Kasi yung iba, hindi sila reiki. Hindi sila masyadong reiki na ako din nga po medyo nalilito pa rin. Pero meron kasing enrollment, mag-i-enroll po para makaboto online. Tapos yun pagka nag-enroll ka, magkakaroon siya ng trial voting doon sa online po, yung doon sa loob ng enrollment process. Ngayon, pag magboboto po, merong time, attorney. Meron siyang time limit. So, nakakalito, parang magugulat ka talaga. Ako nagulat. Ay, sabi, ano nangyari? Parang matataranta ka talaga. So, yung pong mga buboto online, sana ang ipapayo po, isulat rin na po yung mga pangalan, yung ating PDP Laban Straight, yung mga pangalan, pati yung number nila. Then, tsaka po kayo pumasok doon sa online portal kung saan po kayo pupunto. Tama yan, Mali. Para huwag kayong malito. Tama, maraming salamat sa iyong paalala dahil mauunang boboto kayong mga Filipino migrants and overseas Filipino workers. Kunin niyo sana ito kung pagkakataon ito pwede screenshot para hindi kayo ma-pressure pagdating ng halalan dyan sa overseas. Pag-screenshot ito na ang inyong maging gabay para nandito na po lahat ng mga at ito po yung Duterte 9 sa Senado. Paki-picture nyo na lang o screenshot ninyo. Ang salamat sa paalala mo, DJ, ay sana ay maipaalala mo rin pagdating sa inyong gaganaping malaya at payapang pagtitipon-tipon dyan sa Japan. Ito ating Duterte 9, Duterte approved, endorsed, and certified candidates. No? Yes po. May question lang ako, attorney. Kasi marami din po nagtatanong sa akin. Di ba po 12 ang senators na dapat iboto? Or okay na yung 9 lang? Valid pa rin po ba yung kahit 9 lang ang iboto na? Valid po yung 9. Valid po yung 9. Valid po yung kahit 9 lang. Oo, 9 lang. Dito lang tayo sa Duterte approved, endorsed, and certified candidates. Yung Duterte 9 sa Senado. Pakitulungan po ninyo. We must have the numbers in the Senate. Meron pong higit na lakas kapag meron tayong numero
sa Senado nang sa ganun mapigilan natin ang patuloy na pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon at meron tuminding at higit na lalaman